Tayo manalangin, mga kapatid. Nawa, Panginoon, kayo po ang magdagdag ng kapala sa pagkakabasa ng inyong salita na inyo pong kinasihan, na inyo pong pinagpala sa aming pong mga puso. Nawa nga po, matanggap namin ang pagkapalang ito sa aming pakikinig ngayon. Tulungan niyo kami sa layunin ng inyong pong salita ngayong hapon sa bawat puso na narito. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nais kong ibahagi sa atin ang paksa tungkol po sa encouragement, pagpapalakas at pagpapatibay ng puso ng tao. Ang tema natin ay tingnan natin tatlong kasangkapan ng Diyos sa pagpapalakas ng kanyang mga tao. Ito nakaraan lamang na balita sa bansang Pilipinas, pinag-resign si General Bato dahil po sa tingin ng mga tao hindi naging makatotohanan ang kanilang pangako na sukuin ang droga maging sa kanilang hanay o sa mga kasundaluhan. Alam na natin sa politiko na riyan ang lahat ng mainit na pangako sa kanilang pangangampanya. Ngunit pagdating po na sila yung makaupo, pinanghina ng loob ang mga mamamayan dahil sa hindi nila natutupad ang pangako. At alam na natin si General Bato, siya po ay isang tao ni Presidente Duterte. At siya ay nakadepende lamang kung magre-resign siya ayon sa desisyon ng kanyang Commander-in-Chief. Now, sa ating buhay bilang Kristiyano, kailangan natin ng mga believers, kailangan natin ng mga mananampalataya na handang magkaloob ng kinakailangan ng kapwa-kapatid at hindi mga bagay na kung ano yung kanilang gusto. Mas malaga na maibigay natin what they need at hindi po yung what they want. At alam natin ang kailangan ng mga tao ng Diyos sa ating panahon ngayon ay ang kalakasan. Magagawa ba natin ito? Na magpalakas sa ating kapwa mga kapatiran? Magagawa natin sapagkat ayon sa binasa natin ngayong hapon, ito'y kasaysayan na kung saan ipinapakita sa atin kung paano gumagawa ang banal na espiritu sa buhay po ng mga apostol. Kung tutusin itong Acts of the Apostles, hindi po ito Acts of the Apostles, but Acts of the Holy Spirit in the life and ministry of the Apostles. Kung paano nagligtas ang banal na espiritu, kung paano ginamit ang mga apostol upang ipahayag ng salita ng Diyos, at kung paano sila makapagpapatibay, papanakas sa kapwa mananampalataya. Now dito po sa ating pong binasa, kasaysayan, ang Diyos dito ay malinaw na nagbigay sa atin ng tatlong kasangkapan kung paano po mapapatibay at mapapalakas ang mga tao ng Diyos. Una, kailangan ng mga tao ng Diyos, unang-una, ang kasangkapan ng kapwa mananampalataya for encouragement. So, God's people needs encouragement sa pamamagitan din ng ibang mananampalataya. Kung ating babasahin po ang verse 1 to 6, ito po ay gawa ni Pablo na encouragement sa kanyang mga kapatid. Pero ang context, ano po bang context dito? Kung ating babasahin sa chapter 19 ng Acts, si Pablo rito at ang kanyang mga kasama ay nangangaral sa lugar po ng Ephesus. At dahil si Pablo ay nangangaral at itinuturo niya na ang mga ribultong gawa ng tao ay hindi Diyos, nagalit po si Alejandro dito dahil napapaniwala ni Pablo na ang kanilang ginagawang Diyos-Diyosan na si Artemis ay hindi talaga totoong Diyos, na yung totoo naman talaga. Pero kanyang paliwanag, lahat ng gumagawa ng ribulto sa lugar na ito ay mawawalan ng trabaho. Dahil sa pangangaral ni Pablo, kaya sila gumawa ng hakbang na kanilang susulan ang mga tao na upang si Pablo ay kanilang saktan
at nagkagulo sa buong bayan ng Ephesus. Nagkaroon ng gulo. Riot po ang nangyari dito sa lugar na ito. At hinusgahan nila si Pablo, gaya ng sinabi sa 26 ng ating ng chapter 19, na hinusgahan at yung si Pablo ay isang taong manluloko. Imbes na siya po ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya naman, nagkagulo ang buong bayan. At ang masakit pa rito, marami sa mga taong nanggugulo na gustong patayin ito si Pablo, hindi nila alam kung bakit sila nakisama sa mga gulo. Hindi nila alam ano pang dahilan. So nakita niyo po mga rally, maraming sumasama pero hindi nila alam kung anong talagang dahilan bakit sila naging pag-rally. Ngayon pagkasaktan, lumalaban hanggang sa akala mo, kasama talaga sila sa rally. Kaya huwag kayo maniwala doon sa puso ng karamihan. Kailangan maniwala tayo sa puso po ng salita ng Panginoon. So dahil dito, marami pong nasaktan at si Pablo pinigilan na huwag siyang pumunta sa entablado dahil tiyak na siya ay papatayin. Kundi ibang mga kapatid ang nasaktan. So ano po nangyari dito? Magagawa kayo ni Pablo na magpatibay, magpalakas sa mga mananampalataya, gayong siya ang punteriya rito na siya'y patayin, siya ay pinagpalakan dito na masama, na siya'y bubugin, kulong o patayin. Alam niyo, ito ngayon ang kalagayan natin sa buhay. Nangyayari sa ating buhay na tayo mismo nabibingit sa maraming problema, tayo yung talagang nadakdakan ng iba't ibang pasanin ng problema sa buhay. Pero ang mensahe rito na sinasabi ng Panginoon, tayo pa nga ang dapat magpatibay at magpalakas sa mga kapatid natin nangihina. Nagawa ni Pablo na palakasin ang mga kapatid. Tingnan niyo ang sabi sa verse 2. Nang maglakba, verse 1, pagkatapos na tumigil ang kaguluhan, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad. At pagkatapos na mapangaralan sila, ay nagpaalam sa kanila. Namasdan ninyo. Si Pablo na rito, ang pinagbantaan, kumbaga sa ating natural, tatakot ako rito. Bakit pa ako mananatili sa lugar na ito? Bahala na kayo. Eh kayo mananampalataya, daranatin kayo ng mga pagsubok, kanya-kanya na lang tayo. Ligtasan ng sarili. Pero ang ginawa ni Pablo, tinipon niya ang mga alagad. Tinipon niya ang mga mahihina. Nadawit din sila, kasama sila sa gulo. Nasira ang kanilang pangalan bilang mananampalataya. Kinastigo ang kanilang pastor, ang kanilang leader, na tinaguri ang bulaan at naninira. At ito pang nagtuturo ng aral na mawawalan sila ng trabaho. Pero ang ginawa ni Pablo, tinipon pa niya. Hindi niya iniwan mga kapatid na nasa gitna po ng problema. Hindi nagsalita si Pablo ng pagpapahina sa mga kapatid. Instead, pinalakas niya. Pinangaralan niya. Na hindi ko alam ano yung pinangaral sa kanila, pero alam ko, ang salita ng Diyos ang nagpalakas sa kanila. Ang sabi diyan, nagpalakas ng maraming salita. Sa verse 2, nang malakbayan niya ang mga lupain ito at mapalakas ang loob nila sa pamamagitan ng maraming salita. Alam niyo, pag sinabing maraming salita, gaano karami yon? Marami po. Dahil sabi sa verse 3, doon ay nanatili sila ng 3 buwan. Hindi iniwan ni Pablo ang mga kapatid na mahihina. Pinalakas ng maraming salita. Isa, tignan din natin ito. Pag mayroon tayong mga kapatid na may problema, ano, kanya-kanya na lang? Iniiwan natin? Kaya mo yung problema mo yan. Pero hindi man natin magawa na tayo makapangaral sa kanila o makapagturo sa kanila o mapag-encourage sa kanila, pag-play natin. Panalangin natin. Sapagkat sa totoo,
ang kasangkapan ng Diyos sa pagpapalakas ng kanyang mga tao ay mismo tayo. Unang kasangkapan na tinuturo ito sa atin, Panginoon, gumagamit siya ng mga tao para mapatibay ang pananampalataya ng kanyang ibang mga tao. Ang ano po nangyari kay Pablo nung siya po ay nagpalakas for 3 months. Pero hindi tumigil si Pablo sa kapaglakbay para mangaral, magturo, may maligtas pa nawa. No? Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 2 o 2 Timothy chapter 2, na inalay niyang kanyang buhay maging sa kamatayan sa layuning maligtas ang mga hinirang ng Diyos. At hindi niya ito iniiwan. Hindi niya ito pinaubayaan. Kaya naman, si Pablo rin kailangan din ng encouragement. Nangailangan din si Pablo ng kalakasan. Hindi siya Superman. Pero si Pablo na-encourage din sa presensya ng mga kapatid. Tingnan niyo sabi sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, siya'y sinamahan ni Sopatro ng taga-Berea, na anak ni Pero, ng mga taga-Thessalonica, na sina Aristarco at Segundo, ni Gayo, na taga-Derbe, at ni Timoteo, at ng mga taga-Asya, na sina Tikiko at Trofimo. Bakit binanggit ang mga pangalan ito? Sapagkat kilala ng Diyos kung sino yung nagpapatibay at nagpapalakas din sa mga taong nagpapalakas din sa kanila. Kailangan natin ng kalakasan. Huwag tayo magtanim ng nasalita na kapamihina sa ating kapwa. Kundi dapat palakasin natin. May hina tayo eh. Only by grace, nagagawa natin mga bagay na kung saan makapagbibigay ng luwalhati sa Kanya at makapagpapatibay sa ating kapatid. So therefore, ang unang instrumento ng Panginoon, kasangkapan ng Diyos para mapatibay ang ating kapwa ay ikaw din. Tayo. Tayo mga namiminuno. Tayo mga kalakihan. Tayo mga magulang. Dapat palakasin natin ang nangihinang tuhod ng mga taong nakapaligid sa atin. Tanda natin, walang instrumento ang Diyos na makapagpapatibay sa atin maliban sa kanyang mga tao din. Tayo yung una. At ikalawa, kailangan din ng mga tao ng Diyos ang iglesia. Kailangan ng tao ng iglesia. Isa sa mga kasangkapang ginagamit din ng Diyos ay ang church, ang iglesia. Kaya dapat lamang tayo narito palagi sa iglesia sa tuwing tayo nagkakatipon. Huwag nating panghinaan ng loob ang iba. Kundi akayin sila with love. Kapatid, tara na! Tara na! Dumalo tayo sa gawain. May gagawin ng Panginoon. May matatanggap tayo mula sa Diyos. Tingnan sabi sa verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan at nagpatuloy siya sa pagsasalita, pangangaral sa loob ng paghapon hanggang hating gabi. Mga kapatid, hanggang hating gabi. Well, para ito na siguro talagang malakas kayo kapag nakapanatili kayo ng ganun kahabang pangangaral ni Pablo. Kanina lang sa membership class, ano? 1 oras 15 minutos lang, pero marami na nangihina ng mamatay. Pero, ito mga kapatid na ito, from morning hanggang sa midnight, nanatili sila. Matatatag ba sila? Alay ko hindi, may nahulog isa eh. Si Tikiko, no? Eh ano naman dahilan? Basta lang aircon, mga kapatid. Tayo naka-aircon tayo. Ano mo naman sa isang kwarto, ang bahay nila noon, di karamihan lupa na ginawa nilang blocks, no? Pagkatapos, ito'y dinidikit nila hanggang sa ito'y maging isang bahay talaga. At ang kanilang bintana ay maliit lamang at iisa lang. Ang ilawan nila ay hindi ganito, hindi LED. Walang spotlight. Ang ilaw nila sulong. Ngayon, hindi panahon na ganito na alam natin mainit ang lugar na yun. Mainit ang loob, siksikan sila sa loob, nakatayo lang silang nakikinig kay Pablo.
Bihira mga tulog pag nakatayo, mga kapatid. Subukan nga natin isa. No? Yung mga pipikit-pikit dyan, nakatayo nga tayo. Subukan natin. Pero yung nakaupo, sino nahulog sa bintana? Mga kapatid, si Tikiko, bakit po? Pero mo hanggang hating gabi pa naman eh. Tapos, sulo, yung usok, yung fume, kumakalat sa loob yan. Alam mo naman, marami nga namamatay sa loob ng kotse na umaanda rin ka na ng kotse na hindi na namamalayan, pinapatay sila ng fume, ng amoy, ng gas. Dahil yun ang nagpapaantok talaga. Sarap eh. No? Gusto mong pakamatay na masarap. Ganun ang gagawin. Huwag yung lason. Pero hindi ko sinasabing magkamatay ngayon. Ibig sabihin, ang sarap ng pakiramdam ni Tikiko. May preaching na, may amen pa. Habang sumasagot, aba, nakatulog siya. Malaglag. Pero hindi sinabi ng mga kapatid, ayaw mo yan, di kasi nakikinig eh. Nakiusap sila kay Pablo. Pablo, ang gagawin natin, puntahan mo. Ang ginawa ni Pablo, dinapaan. Tulad ng ginawa ni Elijah sa Lumutipan, dinapaan. Bilang pre-over. Pre-over hindi ko lang eh. Subukan mo magpadapaan. Dinapaan ni Pablo at sabi, huwag kayo patay eh. Huwag kayo magalala. Natulog lang. Mayroong pagmamalasahin. Ngayon, kung nalaglag ka rimbawa, wala sa iglesia, may pababayaan ka. Pero ang ibig kong tukuyin dyan, ang iglesia ay kasangkapan ng Diyos upang palakasin at patibayin ang kanyang mga tao. Persecuted sila sa lugar na ito. Pinipersecute sila, matindi, naghahanap yung mga tao, mga reliyoso ron para bugbugin, patayin kung sino yung mga Kristiyano. Pero nagkasa sila sa maliit na lugar upang sila magkatipon at magputol-putol ng tinapay at makinig na napakahabang sermon. Kung ang Panginoon napakahaba ng sermon niya sa Sermon of the Mount, palay ko si Pablo masigit dito. Masigit dito. So ano pong nakikita natin dito? Paano tayo pinapalakas o napapalakas pagdating po sa church, sa iglesia? Now, hindi yung building, kundi yung pagtitipon ng mga mananampalataya. Ito yung iglesia. Now, yung unang observation dito na dapat nating makita. Tulad ng halimbawa ng mga tao ito. Una-una, upang ma-encourage ka, mapatibay ka, magtalaga tayo ng sarili sa iglesia. Now, sino mang hiwalay sa katawan ni Kristo sa iglesia, wala siyang mapapala. Kaya ng aming pag-aaral kanina, napakalaga po ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Panginoon nagbibigay sa atin ng buhay. Espiritu kasi yung salita ng Panginoon. At sa tuwing ipinapangaral ito, sabi ni Kristo, ang salita ko na binitiwan sa inyo ay espiritu at nagbibigay buhay. Ngayon kung wala ka sa pangangaral, may matatanggap ka bang pagpapala? Wala po. Wala kang matatanggap. Yan po ang isang bagay na dapat pagtalagahan natin ng ating sarili, ang iglesia. Sapagkat ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba nalalaman na kayo ang iglesia ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Hindi ko sinasabi itong hindi pa kayo membro, kaya hindi kayo iglesia. No, ito, iglesia itong nakatipon dito. At kasama kang pinanahanan ngayon ng Espiritu ng Diyos. At dahil dyan, napapalakas tayo. Marami tayong maliban na kung puros chismis, ang usap-usapan. Hindi nakapapalakas yan. Nakakapagalit yan. Kaya siguro nagalit yung ating kapatid kanina. Walang galang sa mga pag-tipon. Mga sana, magpalakas tayo. Magpalakas tayo. Huwag tayo magpakukmoy. Sayang pa. Huwag tayo magpahina ng espiritu ng ating mga kapatid. Now, napakalaga po na tayo po ay nasa Lord's Day. Lord's Day. Hindi nyo sabi sa verse 7, na unang araw ng Sanlinggo, first day, yan po ay Sunday. Hindi po naging ugali Kristiyano rito na on the 7th day, hindi po, kasi panahon na tayo ni Kristo, Lord's Day na.
ay nagtipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay. Si Pablo ay nagsalita sa kanila mula umaga, tanghali, ano pa man, hanggang hating gabi. So, bawat believers, kailangan nilang magtalaga ng kanilang sarili sa iglesia. Ikalawa, bakit napakalaga ang iglesia? Bawat manampalataya dapat magmahalan sa isa't isa sa iglesia. Walang iwanan. Walang iwanan. Walang uwian. May umuwi ba rito? Malay ko wala silang uwian dito eh. Bilang maghanglahat ng ating gabi. Walang kainan. Malay ko may kainan yan. Kasi sa tuwing sila yung magkatipon-tipon, mayroon silang pagpuputol-putol ng tinapay. Not necessarily Lord's Supper. Pero tanda natin sa 1 Corinthians chapter 11, bago sila mag-Lord's Supper, mayroon silang kainan. So, ano kung may kainan ito? Walang panis. Sama-sama sila, mga kapatid. Bakit? Sila po ay nagmamahalan. Din ikatlo, mapapansin natin, kailangan naman ng palataya ang iglesia upang i-dedicate ang kanilang sarili. Dedikasyon. Talagang ipangako natin ang ating sarili para sa pagsasama-sama sa Lord's Day. Then pang-apat na observation, kailangan sa iglesia, kailangan natin ang paggigiit. Igiit natin what is needful. Kaya again, igiit natin sa mga kapatid natin ang iglesia. Hebrews chapter 10, verse 24, di ba? Huwag niyong panghinaan ng loob ang mga kapatid, kundi palakasin ninyo, encourage sila, na dumalo sa gawain, na may pag-ibig. Huwag tularan ang iba na hindi gumagawa dito. At ikalawang paggigiit dyan, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat nga sa ating pagsamba, dahil mayroon tayong preaching o mayroon tayong teaching 3 beses sa maghapon, pero yung mode natin, kahit wala sa preaching, ay nasa pagsamba pa rin. Kaya dapat yung kilos natin, ugali natin, yung pinagpupwentuhan natin, ay dapat naluluwalhati ang Diyos. Igiit natin yan. Mayroong pag-igiit. Hindi ko pwedeng samayin yung ating kapatid na iginigiit niya na dapat igalang ang pagtitipon. Sapagkat hindi po preaching lang ang dapat igalang, pati ang ating pagtitipon. Ito ay banal sa Panginoon. At ang 5 observation, kailangan natin na iglesia upang may taas ang ating pag-asa. May taas ang ating expectation sa Lord Supper. Ang sabi sa verse 8, maraming ilaw sa silid, itaas, pinagtitipunan namin, at may isang binata na laglag dahil sa kanyang kapaguran sa pakikinig, sa haba rin mismo ng gawain, pero lahat sila ay nagkaisa. Ang expectation nila doon sa kapatid na nalaglag, mapalakas, mapatibay, mapanumbalik ang lakas, mapanumbalik ang buhay. Ganon din naman sa ating pagtitipon. May mga kapatid tayong may hina, may mga kapatid tayong nagpaplano ng tumigil sa pagsamba. May mga kapatid tayo na nagpaplano ng hindi ko alam ang klaseng plano, either tumalikod na or mag-apostate na o mag-suicide. Pero dahil sa ating presensya, lagi tayong nagpapatibay sa kanila. Tumataas ang expectation natin to encourage one another, to edify the church. Napakalaga po ng iglesia. Sa iglesia po natin nagagawa yan. Magagawa mo natin sa ating tahanan, pero hindi lahat ng kapatiran. Di ba? Noong halimbawa sa Lokring, nung wala siya rito, nandun siya sa ibang lugar, sa Abuyog. Bagamat siya ay dumadalo roon, at balita ko kay Pastor Robert, talagang siya ay nandun palagi. Pero mayroon akong pagka-discourage, wala siya. Dahil sa atin siya talaga nagsimula. Kaya bawat presensya natin, sa tuwing makikita ko, na-encourage ako sa inyo. Paano kaya kung dito, hindi nyo rin ako makita?
Di ba? So, bawat presensya natin, nakaka-encourage sa isa't isa. Si Pablo, nang-encourage sa mga kapatiran, pero nang-encourage siya sa pagdamay ng mga kalalakihan. Doon lang sa prayer room, mga kabataan, young people, at yung mga matatanda, mga bagong mga kalalakihan, nakaka-encourage na mag-pray. Kasi ang sabi sa banal na kasulatan, kung saan may dalawa, tatlo nagkakatipon, alam natin kasama natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Nakaka-encourage siya, mga kapatid. Prayer meeting, minsan nakaka-discourage. Pero ngayon pa man, na-encourage pa rin ako doon sa mga kapatid na talagang walang tigil na dumadalo. In spite of hindi nila nakikita yung ibang kapatid na wala na talagang gana o naging habit na hindi na dumadalo. Pero nandiyan pa rin sila. Kapatid, na-encourage nyo ako. Every prayer meeting. Sana ma-encourage natin nakita. So nakita natin, pangalawa yun. Mayroong kasangkapan ng Diyos para i-encourage ang kanyang mga tao sa iba't ibang problema. Number one, mismong tayo ang ginagamit ng Diyos. Tao. Ikalawa, iglesia ginagamit ng Diyos. At ikatlo, yung ating layunin or spiritual ambition. Now, verse 13 to 16, kung ating babasahin, ang kwento dyan si Lucas kasi ang nagpukwento dyan, siya kasi may sulat ng aklat ng magawa. At siya ang nagsusulat kung saan siya nagpunta, ano lang ginagawa ni Pablo, siya yung sumusulat lahat. At makita natin, pabalik-balik sila, paikot-ikot sila, dahil gusto nilang salbungin si Pablo, dahil si Pablo hindi mapigil sa kanyang pangangaral, pagtuturo, pagpapatibay sa mga manampalataya sa iba't ibang lugar. At ayaw niyang bumalik na sa Efeso dahil plano siyang patayin. Alam naman natin sa Efeso at sa Pilipos, nang sabi niya, to be, ang mapunta kay Kristo ay pakinabang, pero ang manatiling buhay ay pakinabang sa mga kapatid. Mas pipiliin ni Pablo na manatili siyang buhay kasama mga kapatid upang siya'y patuloy na makapag-encourage. Wow! Isang klase ng tao, isang klase ng leader na ang kanyang hangad ay ang pagpapatibay sa kapatid at hindi sa kanyang sariling kapakanan. At dahil dyan, itong si Lucas, isinulat niya lahat. Ang ginagawa ni Pablo. Nagpapalakas si Pablo para mangaral. Nagtiis din ang mga kapatiran sa pangangaral. So ano po yung spiritual ambition natin? Ang mapatibay sa preaching. Dapat tayong ma-encourage din sa kasangkapan ng Diyos sa spiritual ambition. Ang spiritual ambition natin is the preaching of the Word. Makita natin taga-Efeso. Kaya mahal naman ni Pablo ang taga-Efeso. Dahil kung mangaral sila ito, napakahaba. Hindi sila nagbibilang. Hindi sila time conscious. Isa sa atin pagka umahaba, wala akong sasakyan na. Pastor Boy. Mahirap talaga, Pastor Boy talaga. Inaabot ng 2 oras ang prayer meeting. Hindi tayo dapat maging time conscious. Dapat maging God conscious tayo. So ano nangyari? Mga kapatiran, hangad nila ang spiritual ambition na sila po ay pakainin ng Diyos sa mga salitang ipinapangaral sa kanila ng kanilang leader. Now, pwede ba magbigay ng ilang bagay kung dapat ano yung mga spiritual ambition natin? 3 bagay lang. Sana magkaroon tayo ng spiritual ambition maliban doon sa preaching of the gospel. Una, sana sa ating spiritual ambition, mag-ambition tayo na lagi natin makapiling ang Diyos. That is our chief end. What is the chief end of man? What is the spiritual ambition of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Mag-enjoy tayo sa Panginoon sa anong lugar, anumang sitwasyon. Enjoy natin. Pag nagtatrabaho ka, do it heartily, diligently,
Bakit? Dahil nag-i-enjoy ka sa presence ng Panginoon. Hindi dahil nakikita ka ng among masipag, naghahangad ka ng promotion. No. Tanging ang promotion nagmumula sa Diyos. Bakit ang mga amo ninyo napopromote ka? Because God touched His heart. Tanging biyaya ng Diyos ang humipo sa puso ng amo mo para makita ang kasipagan mo nang sa ganon, naluluwalhati ang Diyos dahil sa iyo. Now, remember Joseph. Kung ating babasahin ang buhay ni Joseph, saan siya pumunta? Ano nakarating sa buhay niya? God is with Joseph. Di ba? Saan man siya mapunta? Nandun sa bangin, God is with Joseph. Mapunta sa Egypt, God is with Joseph. Nakulong siya, God is with Joseph. Sa trabaho niya, God is with Joseph. Ngayon, dahil ang Diyos ay nasa mga tao ng Panginoon, pati ang nila yumaman. Umasenso sila. Yun ang dapat makita sa atin. Naglilingkod tayo, hindi dahil sa tao kundi naglilingkod tayo, we are His child. Nang sa ganon, nakikita ng mga amo na ikaw, ang sayo ay, ang Diyos ay talagang nasa iyo. Nasabi ka ni Potiphar, alam ko ang Diyos ay sumasayo. Kaya ako pinapapala dahil sa iyo. Gusto ba natin maging kalakasan sa iba? Pagpapala sa iba? Then, ambisyonin natin na tayo laging kasama ng Diyos. Laging kasama ng Diyos. Makapiling lagi ang Diyos. Nasabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink or whatever we do all for the glory of God. At ikalawa, hindi lamang na ambisyonin natin, lagi natin kasama ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Alam niyo, pagka alam natin, conscious tayo na ang Diyos kasama natin, hindi tayo pwedeng magmura, hindi tayo pwedeng mag-sinungaling, hindi tayo pwedeng magmalaki, magmayabang. Right? Lagi tayong conscious presence ng Panginoon. Kaya, hindi kita kawitin. Make me a servant like you, Lord. Living for others each day. Humble and meek. No? Helping the weak. And loving. Ang sabi yan, loving sa lahat ng aking sinasabi. Kaya mo ito yung kanta nyo. Napaganda to. Then, hindi lamang na tayo ay mag-ambisyon na lagi tayong kapiling ng Panginoon, kundi magsikap tayong laging tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ano man ang ginagawa natin? Lord, itong decision ko, pero anong kalooban mo? Your will be done, not my will. Alam naman natin yan, right? Mayroon tayong Espiritu Santo sa ating sarili. Alam natin kung anong ginagawa natin, tama ba o mali. Most of the time, sinasabi sa ating palagi ng Diyos, mali yan. Itong tama. Then, sikapin natin din ang kanyang kalooban para sa kanyang kalawalatian. Hindi para sa ating kita. Hindi sa ating pakinama. Madali yun eh. Tumaligod ka lang sa Panginoon, kita ka na. Sa iba't ibang kraan. Pero mahirap kang manumbati ka. So, mas maganda yung umasenso ka dahil sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. At pangatlo siguro kailangan ambisyonin natin, yung lagi kang napapasariwa palagi. Lagi kang sariwa sa iyong buhay, sa iyong mga lakad, sa iyong mga pananalita, sa iyong pagkilos. Lagi kang fresh. Lagi kang fresh. Para kang si Esther sa Old Testament. Si Esther talagang nahigugma pag-ayaw si Artaxerxes. Talagang patay na patay si Artaxerxes. Bakit? Sa tuwing makita niya si Esther, nakita niya ang kagandahan, fresh na fresh. Bakit? Kalayo ko naman eh. Karating taon ba naman nakababad sa swimming pool na puros babango at bulaklak. Kalayo mo, pati balat niya eh, talagang fresh na fresh. Now, ganoon din naman. Iyan ay larawan lamang kung tayo babad sa salita ng Panginoon. Fresh tayo mga kapatid. Kung wala po tayong pagbabad sa salita ng Panginoon, alam mo, tama yung mga kasabihan ng mga born again eh. Nagbumukhang kabayo. Di ba? Pumapangit, mahabang kasi laging galit. Kasi mamo. Kundi kaya, kumukulubot parang ang palaya. Pero kung fresh tayo sa salita ng Panginoon, tanging salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay.
saktan. So yun ang kailangan natin. Tatlong kasangkapan na makikita natin sa kasaysayang ito na ginagamit ng Diyos to encourage His people. Number one, tayo mismo. Unang-una, tao mismo ang nag-encourage sa kanyang kapwa-tao. Din ikalawa, iglesia ng Diyos, kailangan natin. At higit sa lahat, yung ating ambisyong spiritual at hindi worldly and fleshly ambition. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, dapat natin tandaan, bilang Kristiyano, tulad ni Pablo at mga kapatid sa Efeso, huwag natin alisin ito sa ating puso, sa ating isipan, saan tayo pumunta, sa anumang sitwasyon sa buhay. Huwag natin kalimutan na tayo po ay pinili ng Diyos. Pinili ng Diyos upang tayo'y gumawa ng kaluwalhatian para sa Kanyang pangalan. At higit sa lahat, tulad na nangyari kay Pablo, alam mo, hindi kalooban ng Diyos yun. Nasa'y muntik ng patayin, pati tuloy mga kasama si Aristarco ay binugbog doon sa stage. Kasi akalain ko naman si Pablo at si Barnabas dito ay tinuring, si Silas, tinuring na sila Diyos o Diyos ng mga tao. Pero tinanggihan niya ito. At nangaro si Pablo na ang mga Diyos-Diyosan na hindi sa Diyos yan. So lahat ng mga mananampalataya doon talagang nabugbog din ng mga tao. Pero si Pablo, nagpalakas siya. At hindi rin nagreklamo yung mga nabugbog dahil alam nila sila ay mga pinili ng Diyos. Tanda natin, kung pinili tayo ng Diyos, hindi po aksidente lahat na nangyari sa buhay natin. Whether masama sa tingin natin, o mabuti, o tayo itinataas, o tayo binababa, huwag nating gawin yan na tayo ay masiraan ng loob o magtampo. Dahil tanda natin ang Romans 8:10 that in all things, God works together. Anong mang sitwasyon meron tayo? Tulad ni Pablo. Kasi Pablo siya mismo nagsabi na sa lahat ng bagay, kasamang gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Kaya kailanman hindi pinanghinaan ng loob si Pablo kahit na binugbog siya. May time pa nga na talagang binato siya at akala ng mga tao patay na, pinaligiran siya ng mga kapatiran, mamaya bumangon. At pagkatapos bumangon, muling nangaral. Kalahin mo yun? Bakit? Pinangawakan ni Pablo na siya'y pinili ng Diyos at hindi siya mamamatay hanggang hindi niloob ng Diyos na oras na niyang mamatay. So, anong ngayon ng buhay? Magmukmok? No. You are a chosen one. Ikaw ay pinili. So, kaya mong ma-encourage ka dyan. Mapalakas ka sa ganong kalagayan. At ang sabi pa ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, giving thanks, pagbibigay ng pasalamat sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo. Ano man dumating sa atin, pasalamatan natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, sabi nga ni David sa Psalms 51 verse 4, sa iyo lamang ako, Panginoon, mananagot, sapagkat tama ka sa iyong hatol, kailanman hindi ka nagkakamali sa paghatol sa akin. Ang Diyos kailanman hindi nagkakamali kung anong dumarating sa buhay natin. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. In everything, give thanks. Dahil ito'y ginagawa niya para sa ating kabutihan. Dahil tayo kanyang mga anak. Diba? Hebrews chapter 12 verse 5. Huwag niyong damdamin, mga kapatid, sabi ng Espiritu Santo, huwag niyong damdamin kung kayo pinapalo ng inyong ama. Sapagkat kayo minamahal niya. At ang kanyang minamahal ng mga anak ay kanyang dinidisiplina. Whether ito'y bunga ng ating pagkakamali o ito'y pagpapatibay sa atin ng Panginoon, give thanks. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, na ikaw ay pinili ng Diyos. At dahil dyan, kaya natin magpalakas din sa iba. Kaya natin mag-encourage din sa iba. Ikalawang dapat natin tandaan, never ilagay sa inyong isipan ang question pagdating sa iglesia.
iglesia ay binubuo ng mga taong iniligtas ng Diyos. Kanya nga ang iglesia ay katawan ni Kristo at siya ang ulo. At ang iglesia ang siyang suhay, haligi at pundasyon ng lahat ng katotohanan. At katotohanan lamang ang siya makapagpapalaya sa atin. Kaya nga ang iglesia ay instrumento ng Panginoon para mapatibay at mapalakas ang kanyang mga tao. Huwag niyong mamaliitin ang iglesia. Kailangan kang mapabilang sa iglesia. Ikaw ay tinawag ng Diyos para sa kanyang iglesia. At higit sa lahat pang huli, nawa magkaroon tayo ng matibay ng bisyon sa mga bagay na spiritual. May ambisyon tayo, pumunta sa ibang bansa, that's good. Masama niya. Hanggang kaya natin gumastos, why not? Pero hindi nahalagaan na step down mo na yung spiritual ambition. Kailangan kung may pangarap ka sa ibang bagay, dalhin mo ang iyong spiritual ambition. Huwag mong ihiwalay. Huwag kang maniwala doon. Huwag kang tularan yung tinuturuan ni Brother Philip Bible Study sa Pulurun. Na naging-pag-away sa kanyang kapitbayan. Sabi niya, saklit-saklit, hiwarin ko muna ang pagiging Kristyano ko. Tara. Hindi natin pwedeng hubarin ang ating pagiging Kristyano. Dapat natin hangarin tayo ay laging pumitibay sa mga spiritual na batas. Magagawa ba natin yun? Yan. Magagawa natin. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Minsan pa, Lord, ito po'y umuusig sa amin, nagbuburbig sa amin, sa amin po mga maling pag-uugali, maling pananalita. Alam namin, Lord, na kahit po sa aming kabalian, sa layunin, na mapatibay ang aming mga kapatid, ay ginagamit ninyo. Ngalang Panginoon, sa madanas kami ng kahiyan, ngunit Lord, turuan niyo kami na maging matalino. Bigyan niyo kami ng wisdom na kailangan namin, higit sa lahat, pagpapatibay ng aming sarili, upang makapagpatibay din kami sa iba. Lord, lagi namin tandaan na ang inyong pong kasangkapan sa pagpapatibay ng mga tao, unang-una ay ang aming sarili upang kami makapagpatibay sa iba. Dalawa, Lord, kailangan namin ay ang magpasakop sa iglesia sapagat ang iglesia ay inyong tahanan. At higit sa lahat, Panginoon, sa mga nasa iglesia, hangarin namin, Panginoon, na makamit pa namin ang kalaguang espiritual. Walang iba kundi ang inyong mga salita. Maraming salamat po, tumaming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.